Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan isayaw ang damdamin, ang poon nating mahabagin. Bayang itanaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napapabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, napalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Sister Faustina Kowalska ang devosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulukan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Halinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, hugong na anak, Panginoon
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulutlok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amamen, ng Diyos Amamen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol, napawang nasaksihan ng mga tao. Natitipon-tipon sa protekto ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilanman lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin poo'y purihin, pag-ibig na'y walang maliw. Butihing poon ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang taga-Israel, bayang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag.
ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihing poon ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahangang-hanga ang araw ng ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing poon ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at patnubayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Mula sa templo, mga pagpalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoong Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing poon ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kaniyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kaniyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kaniyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kaniyang dugo sa kaniyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kaniyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghan ang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. A blessed Sunday to all. Pakibati naman ang katabi ng A blessed Sunday. Isang kwento ng takot ang ating narinig. Kwento na puno ng takot ang isinalaysay sa atin ng ating ebanghelyo. Balot ng takot ang isip at puso ng mga alagad ni Jesus 2 araw matapos siyang ipako at mamatay sa krus. Kaya naman, nakapinid ang mga pinto ng silid na kanilang pinagtitipunan
dahil sa kanilang takot. Takot sapagkat sila ay pinaghahanap ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan. Maari kasing sila na yung isusunod. Pagkatapos ni Jesus, silang mga alagad ang isusunod. Kaya nga, makatatlong beses na itinatwa o itinanggi ni Pedro na siya ay alagad ni Jesus matapos siyang makilala ng mga tao dahil sa takot. Takot dahil ang inaasahan nilang tagapagligtas ay nawala, nasawi, namatay. Kaya naman, wala na silang kakapitan. Takot dahil maaring hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Iniwan nila yung dati nilang buhay. Iniwan nila ang pagsasaka. Iniwan nila yung dati nilang kabuhayan. Kapalit ng sumunod kay Jesus. At ngayong wala na si Jesus, paano na? Takot dahil walang kasiguraduhan kung saan sila pupulutin. Lahat ito sabay-sabay na nararamdaman ng mga alagad ni Jesus. Kaya naman, ganun na lang ang kanilang pagkagulat nang biglang lumitaw sa kanilang harapan si Jesus. May dalawang bagay na ginawa si Jesus para mawala ang takot ng kanyang mga alagad. Dalawang bagay. Una, binati ni Jesus ang mga alagad nang sumainyo ang kapayapaan. Sa buong ebanghelyo, 3 beses po bumati si Jesus nang sumainyo ang kapayapaan. Yung unang 2 beses na pagbati ay naganap habang wala si Tomas. Samantala, makalipas ang 1 linggo, nagpakita muli si Jesus at bumati ng sumainyo ang kapayapaan. At sa pagkakataong ito, andoon na si Tomas. Andoon na si Tomas. Sa Biblia, ang numero na 3 ay nangangahulugang kumpleto or completeness. Kaya masasabi natin, yung pagbati ni Jesus, yung pagbigay niya ng kapayapaan ay buong-buo. Kumpleto. Walang pag-aalinlangan. Buo. Yung iba sa atin, di ba, pag bumabati, minsan labas sa ilong, no? May pag-aalinlangan, no? Yung hilaw, hindi mo alam babati ba ako o hindi. Sige na nga, batiin na lang para matapos na, di ba? May mga ganon, di ba? Pero yung bati ni Jesus, buo. It shows completeness. Kaya nga, di ba, sa ating pagdiriwang, lagi, pag inuulit natin ng 3 beses, ibig sabihin, pagpapakita ng buo. Kanina, no, humingi tayo ng awa sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para buo yung paghingi natin ng awa sa Diyos. 3, ibig sabihin buo. Kahit iniwan nila si Jesus, kahit nagsipagtago sila, pinuntahan sila ni Jesus upang batiin at ibigay ang kanyang kapayapaan. Para sa isang taong natatakot dahil walang makakapitan, malaking bagay ang pagbati. Diba? Yung wala kang makapitan, wala kang masabihan, yung may bumati man lang sa'yo ng, kamusta ka? Diba? Parang nakakapagaang ng kalooban. Para sa isang taong nangangamba, dahil walang nakikitang kasiguraduhan, malaking bagay yung pagbati. Okay ka lang ba? Ayos ba? Para sa iba, parang wala namang
epekto yung pagbati. Pero kung alam mong may atraso ka sa isang tao, malaking bagay yung pagbati. Di ba? Yung alam mong may nagawa kang kasalanan, tapos ikaw yung unang babatiin. Di ba? Minsan ganun tayo no? Yung nangangapa ka, you're testing the water, ika nga. No? Yung may nagawa kang mali sa nanay mo, titingnan mo kung babatiin ka. No? Titingnan mo kung papansinin ka. Di ba? Pag pinati ka at pinansin ka, ay, sawa ka. Di pala siya galit. No? Di ba? Malaking bagay yung pagbati Pag meron kang dinadala. Pero pag wala kang dinadala, baliwala sa'yo yan. No? Sa pagkakatong yon, yung mga alagad ni Jesus, balot ng takot, balot ng pangamba, sama-sama. Kaya nung binati sila ni Jesus, napalitan ang takot ng tuwa, ng saya. Natuwa agad sila. Para bang bigla nilang nakalimutan ang kanilang alalahanin. Ito po ang dulot ng kapayapaan, ng pagbati ni Jesus. Inaalis ang ating mga takot at pangamba. Pangalawang ginawa ni Jesus para mawala ang takot ng kanyang mga alagad ay ipinakita niya ang kanyang mga sugat at butas sa kanyang kamay at tagiliran. Hindi natapos sa pagbati si Jesus para pakalmahin ang kalooban ng mga takot na alagad. Ipinakita niya sa kanila ang butas sa kanyang mga kamay, ang sugat sa kanyang tagiliran. Kahit nga si Tomas ito din yung hinanap bago daw siya maniwala. Ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at tagiliran. At hindi pa natapos si Tomas doon. Ang sabi niya, hanggat hindi ko na isusuot dito ang aking daliri. Imagine mo, no? Hindi lang makita. Gusto pa niya isuot yung daliri, no? Sa kamay ni Jesus. At gusto niya isuot yung kamay niya sa tagiliran ni Jesus bago siya maniwala. Tanging si Jesus lang ang alam ng kanyang mga alagad ang may sugat at butas sa kamay at tagiliran. Dahil ito ang mga marka ng kanyang kamatayan. Ito din ang tanda ng kanyang awa at pagmamahal na siyang ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga takot na alagad para sila ay maniwala at ang takot ay mawala. Alam niyo po, paborito kong kwento ito ng nanay ko. No? Itong nanay ko, lagi siyang naku-conscious kasi meron siyang pekas sa muka. Sa bandang kanang pisngi, meron siyang pekas. No? Gustong-gusto niyang ipatanggal ito ngayon. Gustong-gusto niya ipatanggal kasi hindi daw maganda. No? May malaking perang mark, pekas. No? Kaya minsan, nagpunta siya sa derma para ipacheck at mapatanggal. Laking gulat niya nang sabihin ng doktor na hindi yun pekas, kundi melasma. Alam niyo ba yung melasma? Yung discoloration of skin due to long sun exposure. Sabi ko, bakit ka nagkaganyan, ma? All the while, she thought pekas. No? Nung kinuwento niya, hindi pala pekas, anak, melasma daw. Ano yun, ma? No, kasi daw nag-discoloration yung balat dahil sa sun exposure. So hindi lang sunburn na gano'n, no? Melasma. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng ganyan? Ba't ka kasi nagbibilad sa araw? Sabi niya, no, naalala ko kasi nung may garment business pa tayo, sabi niya, tuwing nagdi-deliver kami ng papa mo, dinideliver namin sa mga mall yung gawa naming damit, sabi niya, lagi daw siyang naaarawan. Yung pinagdi-deliver namin ng damit, yung mall dyan malapit sa EDSA. Alam mo naman EDSA, apaka-traffic. Kaya doon nagkaroon
ng discoloration yung kanyang balat. Para magkaroon ng discoloration na ganon, gaano katagal, gaano kadaming beses ang kailangan niyang mabilad sa araw para mag-discoloration yung kanyang balat. Sabi ko sa kanya, Ma, huwag mo nang ipabura, huwag mo na ipatanggal. Dahil, tamo, naalala mo, yan yung marka nung nagdi-deliver kayo. Yan yung marka nung nagsisikap kayo. Yan yung marka at tanda ng pagmamahal mo sa amin. At tuwing makikita namin yan yung marka at tanda na ikaw ay nabilad sa araw para sa amin. Marami sa atin, may mga ganito. Maring sa nanay ko, yung melasma o yung pekas na tinatawag niya, natanda ng pagmamahal. Pero sa iba, pwedeng ito ay stretch marks. Sa iba, pwedeng ito yung paso dahil sa pagluluto. Pwedeng iba, kalyo. Yung iba, puting buhok. O kaya yung iba, tigyawat. Kadalasan, ito yung mga markang kinahihiya natin. Ayaw nating makita ng iba. Marka na pangit para sa atin. Pero yung stretch marks, hindi ba marka yan ng pagbubuntis? Marka yan ng pagiging ina? Pero kinakahiya. Sa social media ngayon, pag mayroong mga picture ng babae at may stretch marks, kung ano-anong sinasabi. Pero those are marks of a mother's struggle during her pregnancy. Yung tigyawat, huwag mo ikahiya. Pinagpuyatan mo yan. Di ba? Pinagpuyatan mo. Hindi ka magiging doktor. Hindi ka magtatapos ang pag-aaral kung hindi ka nagpuyat. Kaya handa nagkatigya-tigyawat. Okay lang. Kasi mas mahalaga makatapos. Makapasa. Di ba ganun? Yung paso, yung nanay mong luto ng luto, ang aga-aga, di ba? Those are marks. Yung kalyo sa kamay, nahihiya tayo, ang kapal ng kamay natin, pero yan yung marka ng nagsusumikap na isang tao. Kadalasan yung mga markang ito, kinahihiya natin. Si Jesus, meron ding marka. Butas sa kamay at tagiliran. At ito ay kanyang pinapakita sa kanyang mga alagad na nakakalimot at hindi naniniwala gaya ni Tomas. Kaya madalas maganda meron tayong ganito to remind us. And in our picture of Divine Mercy here in front, we could see kasama yung butas. Kasama yung pagpapakita ng kamay, sugat ni Jesus. Hindi lang yung kanyang puso. Dahil ito ang mga tanda at simbolo ng kanyang pagmamahal at awa. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng dakilang awa ng Diyos o banal na awa. At ito ang sinisimbolo ng pagbati at mga sugat ni Jesus. Pagbati na sa kabila ng nagawang pagtalikod ng mga alagad, siya pa ang unang bumati sa kanila. Yung mga takot ng mga alagad na sila din ang may gawa, pero si Jesus ang unang umunawa at nakipagbati. Yan ang kanyang awa. Yung mga sugat, tanda ng kanyang dakilang awat pagmamahal sa tao. Kaya ang larawan ng Divine Mercy nawa magpaalala sa atin ng dakilang awa ng Diyos. Awa ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal na kayang ialay ang kanyang buhay. Kaya sa mga panahon na tayo'y nakakaranas ng takot at pangangamba, balikan natin ang pagbati at mga sugat ni Jesus. Dahil ang mga ito ay tanda at paalala ng pagmamahal ng Diyos at ng kanyang dakilang awa. Amen. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos, ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virgen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makipakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos ng tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming ganap. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kutero ng Diyos na nag-aahis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kutero ng Diyos na nag-aahis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
life we partake. For I have sinned and touched him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in our hearts may live his memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin, death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. And all the earth shall bow before him. His blessed name all will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall his justice. In Christ my Savior let the glory be. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. In my heart I know my Savior lives. In his glory, in his new life we partake. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa pabatid at paanyaya. Malugod na inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Ngayong Biyernes, 12 ng Abril, ang ating Via Lucis o Daan ng Liwanag ay gaganapin sa mga kalsada ng Ermita sa ganap na 4:30 ng hapon. Sa 16 ng Abril, magkakaroon tayo ng Easter Recollection dito sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa sa 6 ng gabi. Muli po naming hinihiling sa mga may-ari ng sasakyan na mangyari po ay patayin ang makina ng iyong sasakyan habang nakaparada sa loob ng compound ng simbahan. Panghuli, ang kabuuang bilang ng ating Alay Kapwa Second Collection noong mga linggo ng Kwaresma para suportahan ang Damayan Program ng Caritas Manila ay umabot sa 173,000.
Salamat sa inyong suporta at atensyon. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumanging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya'y mamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Umayuti haya ang Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talang siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, at isikaw sa lahat kalinga niya. Sabay sigaw